Magandang araw sa inyo mga kapugi. Ito ang part 3 ng paggawa natin ng treehouse dito sa taas ng bundok. Kahit medyo mahirap ay pilit ko pa rin itong sinubukan. Sipag at syaga lang ang puhunan, bonus na lang ang kapugian. Kung wala ka nito ay lagi kang talo. Dahil sa naubos na naman ang kahoy dito sa ating ginagawang treehouse, kaya nanguha na naman ako dito sa paligid. Dito lang din yan malapit sa ating kubo. At itong aking mga nakuha ay hindi ganong kalakihan dahil gagamitin natin ito sa paggawa ng upuan mga kapugi. Nagpahinga lang din ako dito ng kaunti. Pagkatapos ay unti-unti ko na itong dinadala sa itaas ng puno. Tinambak ko na ang lahat ng mga nakuha ko dito sa itaas nating ginagawang treehouse para dire-diretso ang pagtatrabaho natin dito sa itaas ng puno. Dahil tayo lang mag-isa dito na gumagawa, kaya medyo nakakapagod din ang paghakot dito ng mga kahoy papunta dito sa itaas. Buti na din ay hindi mainit ang panahon dito ngayon, kaya hindi tayo gaanong mabilis na papagod. At nung natapos na ako dito sa paghahakot ng kahoy, ay kagad ko naman itong inumpisahan ng paggawa ng upuan. At yung ibang parte na aking pinakuan ay nilalagyan ko ng alambre mga kapugi. Sa mga nagsuggest pala na imbis na alambre yung ating ilalagay, dapat daw ay nylon o tansi para daw matibay at pangmatagalan. Siguro pag nabuo na natin itong treehouse mga kapugi, ay doon na tayo bumili ng nylon o tansi. Sa ngayon kasi ay ito lang ngayong available sa akin, kaya ito lang din yung pansamantala kong ginagamit. Pero makakaasa kayo mga kapugi, nagagamit pa din tayo dito ng mga pantali. At huwag nyo na din pansinin itong damit kong may aircon sa leki-leki. Kahit maliliit itong mga kahoy na akin nakuha, ay matitibay pa rin itong mga kapugi. Maganda din ito para hindi ganong mabibigatan itong puno natin gagawin treehouse. Pero sa katagalan ay gagaan din itong mga kapugi. Dahil habang lilipas ang panahon, ay matutuyo din itong mga kahoy na aking inilagay dito sa taas ng puno. Habang gumagawa naman ako dito, ay madaming pumapasok sa aking isipan. Yung tipong binabalik ako sa nakaraan. Ito din kasi yung kinakahiligan namin magkapatid nung kami ay elementary pa lamang. Kapag wala kaming pasok sa paaralan, ay kanya-kanya kaming gawa ng bahay-bahayan doon sa itaas ng puno. Pero hindi naman yun gaano matibay dahil sa tali lang naman yung aming nailagay. At yung ginagamit pa namin na pangbubong ay ang dahon ng saging. At yung puno na ginawa namin pang treehouse ay madali lang din mababali. Kaya hindi naman kaagad yun nagtagal. Pero isa din yun sa pinakamasayang alaala na hindi ko makakalimutan. Kaya hanggang ngayon ay gusto ko pa rin gawin at subukan. Tapos na yung bangko natin mga kapugi. Medyo mababa lang siya. Matibay na din ito mga kapugi. Alay dinoble ko yung kahoy sa likod para sigurado hindi ito mababali. May upuan na tayo dito na magandang makakasandal yung likod natin. Habang nagpapahinga ka dito, ang ganda ng tanawin. Yan. Kakain na naman tayo mga kapugi. Ang ulam natin ay paksiw. Medyo maraming sabaw. Kailangan natin ng kutsara dahil madumi yung kamay natin. Hindi tayo pwede magbasa dahil pagkud yung kamay. Kasi hindi ganong mainit. Kain tayo mga kapugi. Dito habang kumakain ako ay napaka-presko ang hangin sa paligid. Nakakagana pang kumain habang nakikita ang mga magagandang tanawin. Pagkatapos ko pala dito mananghalian ay nagpahinga lang din ako ng saglit. Pagkatapos ay pinagpatuloy na pakuan itong mga kawayan na hindi ko pa natapos nakaraan. Ito yung natapos natin papag. Bali pina-expand ko lang muna. Pero lalagyan pa natin dyan mga kapugi. Kuha pa tayo ng kahoy. I-extend pa tayo ng kahoy dyan. Pati dito, balak ko maglagay ng upuan ulit dito. Pero bago tayo magpahinga mga kapugi, lalagyan ko ito ng pintuan muna. Kasi mahirap na kapag naglalakad-lakad tayo dito. Baka lumusot yung paa natin. Kaya gawan muna natin ito ng pintuan bago tayo bumaba ng bundok. Bago pala ako dito magpahinga mga kapugi, ay gumawa muna tayo dito ng pansara ng ating pintuan para maiwasan natin ang aksidente na hindi natin inaasahan. At ito lang yung malaking sanga ang ating kailangan para makagawa tayo ng ating pintuan. Pinag-isipan ko din ito ng maigi at hinanapan ng paraan kung paano natin ito masosolusyonan. Bali lalagyan natin ito ng lock mga kapugi para hindi siya dumulas papunta doon. Pag pinasok natin ito, kasi madudulas papunta doon. Kaya dito naman, hindi ko nalagyan ng lock para pag mag-alis tayo madali lang. Example, sususok natin ito, patanggalin natin pag pumasok tayo o bababa,
Hilay lang patras. Tapos ito. Yan. At nung okay na yung kahoy na ating inilagay, ay dito ko na pinakuha ng kawayan mga kapugi. Sinakto ko lang din ang bawat sukat nito sa butas. Sa ilalim kasi ng ating papag ay may kahoy na pinapatungan itong ating pintuan. Kaya kahit tapak-tapakan mo ito ay hindi ito mahuhulog. Pagkatapos kong gumawa dito ng pinto, ay naglinis na muna ako dito sa aking pinagkalatan para makababa na ng bundok at makapagpahinga na. Tapos na yung pintuan natin dito mga kapugi. Bali, lalagyan pa natin ito ng hawakan sa ibaba para pagka umakyat tayo dito may mahahawakan tayo na maitutulak natin ito para mabuksan. Bali, hindi man ito gaano kagandahan ang pagkagawa natin, pero matibay itong mga kapugi. At least kahit maglalakad tayo dito tayo mahuhulog dito. Bali, sinadya ko talagang nilagyan ng space dito mga kapugi para kapag mag-alis tayo na ito may mahahawakan tayo. Ito yung purpose nito mga kapugi, para mahahawakan tayo. Ito medyo napon ko nga ito eh. Meron ng hawakan. Okay, may pintuan na tayo, may upuan. Dali, medyo malapad na rin yung papagpapag natin dito mga kapugi. Ang problema nga lang ay naubusan na tayo ng kahoy. Kaya tigil na muna ang trabaho natin. At sa susunod natin na vlog, gawa ulit tayo ng kahoy. Gagawin natin ay gagawa tayo ng bakod sa palibot. Babakudan natin dito, babakudan natin yan, tsaka dyan. Hanggang doon, bali extend ko yung papag natin papunta doon para hindi man masayang yung space. Lalagyan pa natin ng kwan doon, ng papagpapag. Sa uli na natin ilagyan ng bubong pagka kompleto na yun dito. Marami pa akong balak dito na gawin. Maglalagay pa ako ng lutuan dito para dito na tayo magluluto. Gagawa ng maliit na lamisa. Ilan muna mga kapugi. So paano mga kapugi, hanggang dito na lang muna ang ating video. Sa mga nakaabot sa dulo ng aking video, maraming salamat at God bless niyo lahat.